May isang balitang hindi masyadong ibinabalita sa ating bansa dahil ayon sa ulat, may napansin ang United Nations sa Pilipinas na hindi kayang itago ni Pangulong Bongbong Marcos. Ano nga ba ito? Ating pag-usapan, mga kaibigan. Alam mo ba na kahit maliit lamang ang Pilipinas sa mapa, tila may isang bagay na hindi kayang baliwalain ng United Nations. Ngunit ano nga ba ito na parang isang sikreto na unti-unting nalalaman ng mundo? Panuorin mo ito hanggang dulo, mga kaibigan, at malalaman mo ang nakakagulat na sagot. Ang Pilipinas ay isa sa pinakamagandang growth performers sa Silangang Asya. Ito ang salitang nagmula mismo sa United Nations. Ngunit ano ang ibig sabihin nito sa gitna ng mga hamon sa ekonomiya? Tila natuklasan ng United Nations ang isang aspeto ng ating bansa na maaring hindi pa napapansin ng marami. Ngunit paano ito nangyari? Sa pinakahuling ulat ng World Economic Situations and Prospects, sinabi ng United Nations na ang ekonomiya ng Pilipinas ay naasahang lalago ng 6.1% sa 2025 at 6.2% sa 2026. Ngunit bakit ito mahalaga? Dahil kahit ang mga bansang mas malaki at mas mayaman ay hindi makamit ang ganitong bilis ng paglago. Ang Pilipinas ay nasa ikalawang pwesto sa buong rehiyon sa bilis ng paglago, kasunod lamang ng Vietnam. Pero hindi lang ito basta numero. Ang paglago ay sinusuportahan ng malakas na domestic demand, patuloy na pampublikong pamumuhunan at ang mga reformang ipinapatupad sa nakaraang mga taon. Ibig sabihin, ang bawat Pilipinong bumibili ng pagkain, nag-aayos ng bahay o naglalakbay ay direktang nakakatulong upang umangat ang ekonomiya. At higit sa lahat, dahil ito sa pagpapala ng ating Pangulong Diyos kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., binibigyan siya ng ating Pangulong Diyos ng karunungan at katalinuhan upang maipatupad ang mga tamang desisyon para sa bansa. Hindi ba't kamangha-mangha kung paano ginagabayan ng ating Panginoong Diyos ang ating lider sa mga hakbang na ito? Pero hindi lang tayo hanggang doon. Sa kabila ng magandang balita, nagbabala ang United Nations sa mga posibleng hamon. Ang pagbabago ng klima at natural na kalamidad ay maari magdulot ng malaking epekto sa ekonomiya. Bukod pa rito, ang lumalalang tensyon sa pandaigdigang kalakalan ay posibleng makasama sa ating performance. Ngunit bakit tila hindi natin alintana ang mga ito? Dahil ang Bangko Sentral ng Pilipinas ay patuloy na ginagawa ang tamang hakbang, katulad ng pagpapababa ng interest rates upang suportahan ang lokal na ekonomiya. Bukod dito, naniniwala ang maraming Pilipino na ang direksyong tinatak ng pamahalaan ay bunga ng gabay mula sa ating Panginoong Diyos. Bilang pagkilala sa ating pagsusumikap, tinukoy rin ng United Nations ang ilang mahalagang dahilan kung bakit tayo kapansin-pansin. Una, matatag na remittance. Ang ating mga OFW ay patuloy na nagpapadala ng bilyon-bilyong dolyar na nagiging tulay upang mas umunlad ang mga pamilya sa bansa. Pangalawa, pag-usbong ng AI-related products. Habang ang mundo ay papunta sa makabagong teknolohiya, nakikisabay ang Pilipinas sa pag-export ng mga produktong kaugnay ng artificial intelligence. At pangatlo, pagtaas ng turismo. Dumarami ang mga dayuhan na bumibisita sa ating mga gandang tanawin na nagbibigay ng karagdagang kita sa mga lokal na negosyo. At kaya nagpupugay ang United Nations. Sa huli, hindi lamang ekonomiya ang pinag-uusapan dito, kundi ang kakayahan ng bawat Pilipino na magbago, bumangon at magtagumpay. Kaya naman ang tanong, ano ang kaya nating gawin sa susunod na 5 taon upang mas mapabilis pa ang ating pag-unlad? Baka hindi natin namamalayan, pero ang bawat hakbang na ginagawa natin ngayon ay isang patunay na kaya nating maging inspirasyon sa mundo. Sa tulong ng ating Panginoon Diyos. Hindi kailangang malaki ang bansa upang maging dakila. Kailangan lamang ng matibay na puso, tamang direksyon at pagpapala ng ating Panginoong Diyos. Ano ang pananaw mo dito, kaibigan?
At kaya naman tila nagpupugay ang United Nations sa bansang Pilipinas. Kawikaan 16 verse 9, ang tao ang nagbabalak, ngunit ang Panginoon ang nagpapatupad ng lahat ng kanyang iniisip. Sa kabila ng ating mga plano at pagsisikap, ang ating Panginoong Diyos ang tunay na may hawak ng ating tagumpay. Ang patuloy na pag-angat ng Pilipinas ay isang patunay na ang ating Panginoong Diyos ay gumagalaw sa ating bansa. Ang karunungan at katalinuhang ipinagkaloob ng ating Panginoong Diyos kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ay bunga ng biyaya ng ating Panginoong Diyos. Siya ang naggabay sa atin upang maabot ang antaas ng kaunlarang ito. Bilang mga Pilipino, naway manatili tayong mapagkumbaba, patuloy na magtiwala at kumilos ng naaayon sa kanyang kalooban. Ang tagumpay ng bansa ay hindi lamang bunga ng gawa ng tao, kundi isang pagpapala mula sa ating Panginoong Diyos na dapat ipagpasalamat. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa iyo kami lubos na nagpapasalamat sa lahat ng biyaya at pagpapala na ipinagkakaloob mo sa aming bayan. O aming Panginoong Diyos, salamat po sa karunungan at gabay na ipinagkakaloob mo kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at sa bawat lider na naglilingkod para sa ikabubuti ng Pilipinas. O aming Panginoon, patuloy niyo po kaming turuan na magtiwala sa iyong plano para sa aming bansa. Ipinagpapasalamat namin ang bawat tagumpay, maliit man o malaki, at tinataas po namin sa iyo ang mga hamon na aming kinakaharap. Pagpalain niyo po ang bawat Pilipino upang maging daluyan kami ng pag-asa at pag-unlad. Aming Diyos, ipinapanalangin din namin ang bawat isa na nakikinig at nanonood ng mensaheng ito. Naway bigyan niyo po sila ng malalim na pag-unawa sa iyong kalooban. Palakasin niyo po ang kanilang pananampalataya at patuloy silang gabayan sa kanilang mga personal na buhay. Pagpalaan niyo rin po sila ng kasaganaan, kalusugan at kapayapaan. At higit sa lahat, tulungan niyo po sila, Panginoon, na maging ilaw sa kanilang mga tahanan. At nawa ang ilaw na ito ay magbubula lamang sa aming Panginoon Jesucristo na siyang tanging aming ilaw. Salamat o aming Panginoon Diyos dahil ikaw ang aming sandigan at ilaw. Naway ang lahat ng aming mga ginagawa ay magbigay ng kalwalhatian sa iyong banal na pangalan. At tulungan po kami na lalong mas mapalapit sa inyo anuman ang mangyari sa aming buhay. Pinupuri po namin kayo at pinapasalamatan o aming Panginoon Diyos sa patuloy na pagpapala, pag-iingat at pagmamahal sa bawat isa. At salamat sa pagdinig ng aming mga panalangin at patnubayan po kami at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala, sapagkat ito ang samot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen.